Pagdating sa sanitation, sir, ituturo namin actual. 22 years old, manginegosyo ng tubigan sa water station. Doon ako nagkaroon ng time freedom ko nung nagnegosyo ko niyan. Shallow well, deep well, pwede kay package 9. Yun ang kagandahan sa mga high-end package. Hindi mo iniintindi kung anong water supply yung makuha mo. Dito kasi sa Region 1, sir, ang required sa amin, 2 pintuan. Isang entry at saka isang exit. Pero hindi lahat ng lugar ganun, ha? Si water permit, ayun po yung permiso mo sa gobyerno natin na pwede kang magbenta ng tubig. Anything na bibilhin mo sa akin, pag sa akin galing, pre-installation yan. Materyales lang babayaran mo. Magtatayo kayo ng water station, lalagay sa car wash. Yes po. Technically, sir, kung gusto mo ng mabilis na ROI, syempre mas mabilis ang deep well. Anything na bibilihin ninyo sa Watermax, wala kayong babayarang installation fee. Ice machine namin, pwede sa mineral, pwede sa purified. Pag purified, crystal yung yelo niya. Yung 10 kasi talaga maganda, top of the line namin yan. Kahit medyo salt water yung makuha natin, I could still produce pure drinking water. Yung 9, sir, anong difference siya rito? Single pass. Yung package na namin is double pass. Pagdating sa sanitation, sir, ituturo namin actual. Ngayon, kung sakasakaling makalimutan mo, sir, pwede namin ituro ulit sa'yo, online. Sir, kasama po sa inclusion sa binayaran nyo sa amin, product orientation, yung orientation po ng machine, basic maintenance, training, basic management, pat yung operation, included na rin po yung pag-sanitize. So, kung marami kayong tanong pagdating sa sanitation, sir, tanong nyo lang itanong. Pero hanggat hindi naubos yan, sir, pwede mong itanong, unlimited po yan. Kaya sir, kapag in-actual mo na, doon mo palang maiisip eh. Kahit nung nagsaseminar ako, yun yung lagi kong concern yung sanitation na. Huwag din masyado sa chlorine, sir, kasi yung chlorine, ang hirap tanggalin yan. Pero gusto nila may chlorine. Sabi ko, May required lang tayo ng chlorine na pwede doon. Picture lang muna saglit. Ma'am, sir, sigurado po ba wala na kayong tanong? okay na po, sir. Yun. Salamat. Po, sir. Thank you so much. Thank you so Sobrang napakabilis ng transaction. Maraming salamat po, sir. Ako magte-thank you, sir. Bira. Ako naka-20. Thank you so much. Bye-bye. Upo kayo dito, sir. Jojo and John. Anyway, so nag-uusap kami regarding sa operation eh. Sana po ba yung mga tanong natin, sir? Yung mga sanitation, Sanitation, oo. huwag masyado sa chlorine sa ganun. Kayo po, wala naman kayo tanong sa mga ano? Sorry sir, yung pamangkin ko po yun. Yung bibili. Nakapag-inquire na po dito. Oo. Ang si Ma'am Lovely po, Yung nag-assist. Albay, sir. Albay pa ilalagay ito. ito yung pamangkin ko sir. Kamusta pamangkin? Ang batang negosyante naman yan, sir. Biglang yayaman yan, boss. 22 years old, manginegosyo ng tubigan. Lamang lang ako kasi 2 taon. Nag-start ako ng water station ko, sir. Going 20 na ako eh. Matalino. Kasi nag-asawa ako. Going 20 rin eh. 19. First business ko, water station. Payo ko lang sa'yo, bro. Sa pagdesisyon lang, medyo wag masyadong aggressive. Kasi ako, marami akong wrong decision din sa pag-inegosyo ko. Pero sa tubig kasi, sa ganda ng kita, sa ganda ng i-manage, kasi isang produkto lang eh, mabilis makarecover. Hanggat satisfied ka pa sa kinikita ng isang negosyo mo, wag na wag mong iiwanan. Kasi ako, sir, daming nag-o-offer eh, nung negosyo ko, umaangat na. Ang daming opportunity lumalapit. Eh ako naman, hindi ko ginrab ng ginrab. Kasi nga, siyempre, pag ginrab mo ng ginrab, maiwanan mo yung isa eh. Yung in-start mo, maiwanan mo yun. Mapapabayaan, lalo na nakita nila na gumaganda na yung negosyo mo. Kumaga, bago mo i-grab, pag-isipan mong maigi, pag-aralan mo. Sa water station, doon ako nagkaroon ng time freedom ko nung nagnegosyo ko niyan. Kasi, paano ka nanakawan ng tauhan mo? Eh, naka-metro lahat yung tubig ko. Nag-ride ako sa iba't ibang lugar sa panig ng Pilipinas, sir. Bukod sa time freedom, yung isip ko maluwag na imposible mo akong manakawan dyan sa part na yan. Kasi, bukod sa system na ginagamit na namin, yung lahat ng tubig na binibenta mo, parang gasolina yan. May metro. Ang medyo katakot ko lang yan, pinaka mahirap i-inventory is yung galon. Pero ang dali i-manage yan. Kumbaga, pwedeng maging stepping stone to start a good business. Kunyari, ito yung negosyo ko ngayon. Dadagdag at magdadagdag ako once na may kabisado ko na yun eh. Yung bang mag-ooperate na? Pag passive income na ba? Sa Albay pa ikakabit. Legazpi. Ay, Oragon. Pag Oragon, magaling, di ba? Ganun ba yan? Taga Manawag si sir. Opo. Manawag pala. Si girlfriend ng taga Bico, Legazpi. Sa part po ng Legazpi, malapit sa Vulcan po, ano po package po masasuggest niyo po? No? Purified. Ang tubig naman po, doon din naman po masyadong maalat po. Contamination ng volcanic kasi. Yun ang concern natin. Oh, package na yun agad. Huwag mo nang paligoy-ligoyin pa. Diretso na yun sa pinakamaganda. Kaya ka nga napunta ng Bicol, gusto mo yung pinakamaganda, di ba? Gusto ko lang po na mag-advise sa pag-input
or shallow well po sa part po ng Legazpi? Wala pa ba kung... Walang deep well. Shallow well, deep well, pwede kay package 9. Yun ang kagandahan sa mga high-end package. Hindi mo iniintindi kung anong water supply yung makuha mo. Gets mo? Kasi nga high-end yung package na yun, any water source na maibigay mo sa akin, hindi rin ako nag-iintindi na hindi kaya. Kasi high-end yun eh. Meaning to say, kaya niya deep well, kaya niya shallow well, tubig tabang, tubig dagat, tubig na maalat. Lahat yun kaya niya. Etong client ko dito, sir, taga Pampanga lang to, kaya walang problema sa tubig to eh. Sabi ko natin ilalagay, sir, siyempre, mag-o-opera ko yung pandayon na. Sa lalim po ng pag-drill po ng deep well? Hindi kasi kaso sa akin yung lalim eh. Basta bigyan mo ko ng tubig na ipaprocess ko. Oo, mahirap lang. Buhangin yung pinapaprocess mo sa akin, sir. Eh, pahirap yun. Basta bigyan mo ko ng water source, sir. Ako nang bahala dun. O sa recheck water po, pwede pa po bang magamit yun sa Panghugas, yes, pwede. Main concern siguro dyan is yung sukat nung Nung area. That's why may site visit po. Ido-drawing pa naman din po yun. Gagawa pa po sila ng drop. Kasi di pa namin alam, sir eh. Yan, sample pa lang yan. Kung paano gagawin yung mga tubo. Pero yung kay sir daw, ano din, nakaibabaw yung tubo. Tayo daw gagawa lahat. Naka-expose. Yun ang gusto ni sir eh. Yan sir, ang recommended ko yung maganda na kunin mo, boss. package na po? Saan pwede mo ipakita yung ano, yung sinit kong plan? Yung plan daw, uncle. Yung building? Building. actually, iba yung gagamitin namin tubig. Oh, mas maganda yun, sir. Pero pareho. Ito gawin natin doon, dapat dalawa. Iba yung rate ng residential, iba yung rate ng commercial. Lagyan natin dalawang line na gano'n. Ito yung commercial, ito yung residential. Lagyan mo ng label. Tapos pag mag-deep well ka, pwede mong gawing tatlo yung linya. Sorry sir, may kausap lang ako sa kabilang linya, sir. Pinapakita niya kasi building plan niya, sir. Ganda, tinan mo. Baka makakuha ka ng idea, oh. Ganda, may bubong, oh. Si Kuya Raymond ang gumawa niyan, pare. Oh, ayan, ayos, oh. Tinan mo, sir. Yung design niya, oh. Talagang... Suggestion ko lang, sir, yung loob dapat, wag mong gawing blue, gawin mo lang white. More on white ka para maliwanag sa loob. Oo. Ako. Pero yung size po na ganito, okay na po yan, sir? Oo, kasya, maluwag yan, sir. Laki nga lang yung space niya. May parking, meron kang... Ganyan lang kasimple, oh. Sa second. Second branch na. Oh, ganyan lang mag-site visit, sir, oh. Hindi na kailangan puntahan. Magaling. Di ba, sir, no? Nagka-site visit na ako niyan, no? So kapag nasend ko po ito, parang gagawa niya na rin po ng plan po, sir? Yes, sir. Lalagyan ko ng layout, lalagyan ko ng drawing yan, lalagyan ko ng mga tubo-tubo kung saan pupunta yung tubo natin, tsaka yung electrical natin. Tsaka yung mga ilaw saan ilalagay. Yung mga saksakan, importante yun eh. Ina-avoid lang naman natin yan, sir, yung saksakan, huwag doon sa part na nababasa. Yan ang mismo gagamitin natin, sir. Gawa ni Kuya Raymond yan. Opo. Pero ano lang po, sketch lang po. Ang galing ni Kuya Raymond, pati yung mga panggatong mo, sinama niya, no? Tsaka ito po, one door pa lang po siya. Ang required po ito, dalawang pintuan po. Dito kasi sa Region 1, sir, ang required sa amin, dalawang pintuan. Isang entry at saka isang exit. Kasi gusto nila nag-circulate daw yung hangin. Pero hindi lahat ng lugar ganun, ha? Kasi may mga lugar na pwede isang pintuan. No? Pero kung ako, sir, syempre, yung DOH dito, nagsabi na ng ganun eh. Why not i-apply na natin kung kaya naman natin? Eto kasi, sir, kung kaya naman eh. Kahit ang gawin na lang natin dyan, sir, sliding, kahit salamin, okay lang din naman ang pintuan. Maluwag naman yung area eh. 4.5 by 5 eh. Maluwag. I-require niyo pa po ba yung 1 meter na lakad po? Kung ako tatanungin mo, sir, mas gusto ko malaki pintuan eh. Sir, nakakita ko malaki pa yung space sa gilid eh. Pwede nga maging labasan ng container mo yan eh. Pag nag-expand ka dyan, sir, sinimento mo yung kabilang side na yan, pwedeng maging storage ng galon mo yan eh. Opo, parking at saka storage. Parking and storage. Pero sir, pag lumakas, yung kabilang side, pwede mong gawing storage pa yan, sir eh. Dito. Hanggang dito pala. Sa harap po. Oo, maluwag. Sana all, no? Hindi ko lang po alam pag hindi po abot ng 25 meters away pag magdi-drill po. Ang concern mo, yung doon sa deep well natin, tsaka yung sa Poso Negro. Yes po. Ilayo-layo na lang natin, sir. Kung kaya mong bigyan ng 20 meters, pwede na yun. O 18, pwede na yun. Kasi ilalalim pa naman yun eh. Kine-check po din nila. Yes, sine-check po yan. Pero kung wala naman tayong nahihigop na fecal and coliform, wala tayong magiging problema. Pag tinest kasi yan, bagsak ka doon sa testing, so maglalagay tayo ng device para makapasa ka. I-filter natin ulit yon para makapasa ka lang. Dapat, paglabas ng tubig doon, walang nakukuhang fecal, coliform, and whatsoever. Walang bakterya. O kung wala, anong dahilan para hindi ka makapasa? Kagaya sample sa akin, no? May water station ako. Dito ako nagpagawa ng deep well. Sir, ang Poso Negro ko, ayan lang sa kabilang pader na yan. Nakakuha pa rin naman ako ng permit. Kasi walang nakukuhang contamination. Pero kung may nakukuhang contamination, hindi ka makuha ng permit yan. Kung may contamination, din-rate mo yung tubig. Kung may contamination, iti-treat naman natin. May solusyon pa rin. Doon sa case namin, may poso kami. Oh.
may option pa rin ako na yun yung magiging water source. Yes. Kung ititreat. I-treat lang natin. Yun yung sinasabi ko, sir, na walang kaso sa akin. Basta bigyan mo ko ng water source. Iayusin naman natin kung ano yung problema. Hindi ka makakuha ng permit kapag bagsak ka sa water analysis. Paano ka makakuha ng permit, di ba? Kahit malapit yan, kahit dito mismo yung puso negro mo, ayan yung poso mo. Eh sir, paglabas naman, treated yan. Naglagay ako ng filtration dyan, naglagay ako ng chlorinator dyan. Walang problema para hindi ka makakuha ng permit. Kasi ang reason lang naman yan, boss. Patunayan mo sa akin na yung tubig mo malinis at walang contamination. Eh kung failed ng failed, wala talaga. Bagsak ka talaga dyan. Makapag-operate ako kung water district na ako. Pinakamabilis Kasi yun. Hindi ka kailangan hingian ng water permit eh. Yung kasing tubig, sir, natural resources natin yan. Anything na natural resources natin, kinukuha natin ang permit sa gobyerno. Ikaw may-ari ng lupa, nakatitulo sa'yo. Yung natural resources yan, hindi sa'yo yan. Kasi kung sa'yo, bakit kailangan mo kumuha ng water permit? Kung meron ka mang imimina dyan sa lupa mo mismo, bakit kailangan mo kuha ng mining permit? Kahit puno mo yan, ako nagtanim yan eh. Puputulin po, no? Hindi, kuha na mo ng permit yan. Hindi pwede basta-basta putulin yan. So ganon, hindi lahat yan sa'yo. So kailangan mo kuha ng permit. Si Water District, may water permit yan. Si water permit, ayun po yung permiso mo sa gobyerno natin na pwede kang magbenta ng tubig. Kasi si Nawasa, kumukuha rin ng water permit yun. At ang magreklamo naman sa'yo, hindi naman water station, Nawasa. For example, wala kang Nawasa, nag-water station ka, tapos ayaw mong bumili ng tubig ng Nawasa. Ang magreklamo sa'yo yung Nawasa. Ba't ka nagbebenta ng tubig, wala kang water permit? O siya wala kang choice, bumili ka ng tubig ng Nawasa para hindi ka na-required ng water permit. Honestly, pwede ka mag-apply ng sarili mong water permit. NWRB, nasa 5,000. Kaya lang sinabi kong 30K para at least may, alam mo sir, sa Pilipinas, welcome, para mabilis. Budget mo ng ganon. Normal sa atin yun sir. Site visit this week yan, kaya yan sir. Pag Monday ka nag-settle sir, schedule agad namin eh. Kasi Monday, baka bukas bibiyahin na yung mga truck namin yan. Pag biyahin ng mga truck namin yan, sasabihin na namin yun. Sa part po namin, paano pang site visitation po? Ang site visit sa inyo, ang layo mo eh. Ano na sa'yo, online na lang sa'yo sir. Online na lang. Nakapag-site visit na nga ako sir eh. Site visit online, virtual oh. Sir, kasi may mga site visit naman na hindi naman necessarily kailangan bisitahin pa. Tatanawin lang din naman yun ng mga staff ko eh. Ang kailangan ko lang sir, bigyan mo ko ng water sample. Padala mo na lang sa akin. Sila kasi, dinadaan-daanan lang namin sila, Pampanga lang yan eh. Albay ka sir eh. Pasensya ka, hindi kasama sa costing ng marketing namin yun sir. Yung mga part ng ganyan sir, Albay, Mindoro, Mindanao, Cebu, hindi naman sinasite visit na yan. Online lang talaga. May assist naman maigit. Tsaka kung sakali dumating yung tao ko doon na may mga kulang-kulang, we will fix it for you. Yun naman ang advantage. Meron tayong mga extra na pwede namin gawin dahil hindi namin nagawa yung part na site visit. Kasi kumbaga yung konting adjustment lang sir, nakukovered naman ng company. Parang ko po sana mag-order po sa inyo ng gamitin po yung tube nyo po. O di kami nang gagawa nun. Libre naman yun sir eh. Sige po. Babayaran mo yung tubo pero yung labor namin libre. Okay po. Anything na bibilhin mo sa akin, pag sa akin galing, pre-installation yan. Materials lang babayaran mo. Sa materials pa lang kasi sir, may kita na kami doon na sabihin mo na 10% or 15% na kita namin yon. Yun yung ibabayad ko sa labor ng tao ko. Okay po. Ganun siya. Sa Legazpi po, palagi nagbabrand out. Napanood ko po sa mga vlog niyo po. Siniset niyo po siya ng madaling araw. Yes, sir. Para mag-backwash po. Correct. Lagi pong nag-run out po. Nagre-reset po lahat nun or... Ganun pa rin siya. Yun pa rin. Tsaka pwede ko naman i-assist yung tao mo, sir, doon na kung kailangan niya i-update yung oras. Pwede naman natin may assist yun. Kasi pinipindot lang naman. Aware naman din kami sa ganun, sir. Naka-ATS ka naman yata eh. Yes, may ATS po. Pero Oo. hindi ko po nakakabit. Wala namang problema doon, sir. Kahit mangyari, 3 oras ng brownout. Hindi magbabago yun. Sa metro po, na pag-usapan po natin kanina, para may iwas po sa knockout. Ayan na. May metro na po ba yung package line or Additional yun, sir. Wala sa package inclusion, sir. Pero pwede ilagay. isang 1,000 liter tank po? Ilang oras po siya napupuno? Mabilis lang po. Mabilis lang naman. Depende rin sa water source mo kung malakas. Kasi kapag nakakapos yung water source mo, syempre namamatay yung makina ko. Sa pagbababa na po yung level nung automatic po siya mag-on or manually po natin? Automatic po yun, sir. Fully automatic po, sir, lahat. Pag na-reach na po yung low level or may certain... Lahat po, sir. I-set po namin yun according sa level na kung kailan siya mag-shutdown. Level switch lang naman yun. Okay po. Oo, sir. For the meantime, wala na po akong tanong. Naubos ko ba, sir? Dadami pa yan, sir, once nandun na. Hindi naman natatapos yung transaction hanggat nag-ooperate yung tubigan mo. Ako. Pagka na-install pa lang namin yan, doon pa lang talaga mag-i-start yung tunay na transaction natin, sir. Sa ngayon kasi puro teorya pa lang tayo, sir. Pinag-isipan ko pa po if isi-ceramic or hindi. Huwag mo nang pag-isipan, sir. Ceramic mo na. Medyo pass ka muna ng isang fine dining mo ng jowa mo, sir.
Tawa si sir eh. Alam niya kasi kung magkano yung presyo ng isang fine dining eh. Magtatayo kayo ng water station, lalagay sa car wash. Yes po. Okay, social tong mga kliyente nito. Purified yung pang car wash. Wow, galing. So hindi yan mag-spot. Opo. Anong car wash mo, sir? NanoWorks. NanoWorks. Mukhang high-tech siya. Sa Tarlac ito, sir, no? So, wala pang ka-idea. Kung ano yung paano itatayo yung ganito, ganyan. Kaya yung nakita ko po sa vlog, parang bare muna kasi kayo yung magdi-decide ng plan. Ang problem ko din kasi, hindi namin sure. Dati po kasing bahay yun. Ngayon merong toilet doon. Dati, So hindi ko sure kung nasan yung septic. Pero wala na, naka-sealed na. Actually po, umaandar pa yung toilet. Ang di ko lang alam kung Saan? diretso ba siya. Or minsan kasi gumagapang eh. Yes, Oo. Usually, sir, gumagapang yan. Malayo na, sir, yung mga 10 feet, 15 feet. Parang kalokohan naman, sir, pag pinagapang mga 20 feet pa yan. Layo, dito, tapos doon pa, di ba? Siguro naman, medyo malapit-lapit lang yan. Kaya sabi ko nga po, kung magpapagawa kami ng deep well, doon ba lang ba i-check yung... Pag nagpagawa ka ng deep well, doon natin i-treat yung deep well ay paggagawa mo. Actually, sir, di ba ganito yan? Pag nagpa-deep well ka, syempre, hindi mo naman alam kung may Poso Negro ba doon dati or wala. So, yun ang pangamba natin. Ang solusyon doon, sir, i-treat natin siya. I-chlorinate natin, 24 hours mong hindi pwedeng gamitin para i-make sure na wala tayong may higop na kahit anong fecal or coliform doon sa area na yun. At in any case man, sir, di ba? Dami namang may bahay dyan, sir, di ba? In any case, kung meron man tayong makuha na may contamination ng coliform or fecal, pwede naman natin i-treat yun paglabas. okay. Laging may solusyon. Talagang meron, lalo pag crowded yung lugar. Solusyon lang naman natin is i-treat natin. Kasi ang importante yung tubig na makukuha natin, malilinis natin. Yun lang naman yun eh. Patunayan mo na talagang wala siyang contamination. Ano ba mas better gamitin? Si Nawasa? Technically, sir, kung gusto mo ng mabilis na ROI, siyempre mas mabilis ang deep well. Wala kang water bill kasi kuryente lang. Ang computation namin, sir, sa 1 horsepower, patakbuhin mo ng patakbuhin yan 24 hours. Ang electric bill mo, 1,800 to 2,000, sabihin mo na. Kung iba man yung rate ng kuryente ninyo, sabihin mo na maximum 2,000. Sa experience ko, sir, kapag ka ganun, continuous, no, maabot na ako sa Nawasa ng around 20,000 mahigit. Yan ang kalaki. Sa Nawasa nyo, since may car wash kayo, di ba? Technically, sa car wash, umabot na kayo ng 10,000. O kung umabot 10,000 to 16,000, malakas yung car wash mo. Ganun naman tayo eh. Kapag malakas ang konsumo sa tubig, natutuwa tayo kasi malakas yung benta, malakas yung negosyo. Yung mga pipeline, paano po yung magiging construction siya? Sa construction naman, sir, bibigyan namin kayo ng layout kasi, sir. Diagram, kung paano gagawin. materials po. Of course, yung materials sa inyo. Kasi syempre, makakatipid kayo pag kayo na mismo magko-construct. May nakita po kasi ako doon sa vlog niya, yung German Meron kami noon. Pwede naman po namin gamitin yun doon, sir. Ang ganung mga water station, pwedeng kami ang maglinya para at least wala kayong nagiging problema. Since yung building po kasi hindi included sa package natin, babayaran niyo po yung materials na yun. Okay. Anything na bibilihin ninyo sa Watermax, wala kayong babayarang installation fee. Kasi binili nyo sa amin yung tubo eh. For example, yung mga Germany pipes and fittings sa amin galing, pre-installation yun. Materials lang babayaran ninyo. Pero kung sa labas mo binili, doon ka magle-labor sa amin. Kung kami ang gagawa. Nasa magkano po, in case man, yung per pipe? Ang labor kasi niyan, sir, kapag tubero ang pinag-uusapan natin, times 2. For example, bumili ka ng 1,000 pesos na tubo, 2,000. Pwede mo ipakita yung resibo mo, ito lang yung bili ko, kasi mura. I-base natin doon kung magkano mo nabili. O kung ayaw mo naman ipakita, kasi alam naman namin ng presyohan, magbibigay pa rin kami ng rate. In case na kami yung gagawa. Mas makakatipid si client kayo, mga client, nakakatipid kayo pag sa amin na lahat. Meron ng warranty yan, tama? Of course. Anything na bibilin mo sa akin may warranty. Kapag ka, syempre, binili mo sa labas, kami lang nagkabit, walang warranty. Kasi hindi sa amin galing. Kung magbabayad ka rin ng labor, magbibili ka rin ng tubo sa labas, minsan napapamahal pa eh. Ang kuha namin kasi, syempre, wholesale. Kukumpute namin sa wholesale. Okay. Di ba? Hindi po doon sa retail. Hindi sa retail. Hindi goods pala. Oo. Plus warranty. Syempre, wholesale. Yung mga tubero natin, doon ko rin kinukuha yung pang-labor ko sa kanila. Kaya sabi ko, sagot ko na lahat yan. Kasi kukuhanin ko ng medyo wholesale price yung materyales. Tapos kung matitipid ko, pang-labor ko yon. And then sir, pang ice make? Sa ice machine naman, kasama na yung filtration dito pag binili nyo eh. Depende sa capacity na Yung required nyo. Yung ice, yung nagiging Itong mga frozen. Ayan. Yeah, itong mga to, ang tawag dito ay cube ice. Pero meron naman kaming 1 tonner, 2 tonner, tsaka 5 tonner na yellow.
Pero pre-order, wala akong display sa ngayon. Yung bang ice po niya, yung po ba yung nagtatagal? Di ba merong ganun? Yung yellow kasi pag nahahanginan, mabilis matunaw. Sa Sub-Zero tinatawag, yung parang pure water talaga. Technically, mas matagal silang malusaw. So, purified ice. Ice machine namin, pwede sa mineral, pwede sa purified. Ang mineral water, mas mabilis siyang mag-freeze, mas mabilis siyang mag-froze. Pero, malabo siya. Pag purified, crystal yung yellow niya. Meron kaming pang starting, may maliit, hanggang sa pinakamalaki, hanggang 10 tonner. Kung talagang gusto niya, try lang muna. Maliit muna ang machine. Kapag nakita niya, uy, mabenta pala, lakayan niyo. Pero technically, sir, ice business is a good business. Parang hindi naman necessity, pero hindi na mabuhay ang tao nang walang yellow, sir. So, sobrang in sa Pilipinas. Dami negosyo nang nangangailangan ng yellow. Kahit nga yung mga fast food chain dito, sir, naubusan ng yellow. Kahit mismo yung 7-Eleven, naubusan ng yellow. Ang concern talaga natin, water eh. Yes po. Ano po kaya yung magmamatch doon sa area namin, sa package? Lahat naman po dyan, basta purified, match yun. Siyempre, magidepende tayo sa budget ninyo. The more na mas higher package yung nakuha nyo, the more na masulit. Yun ang totoo nun. So, tinitignan ko, sir. Yung 10? Yung 10. Yung 10 kasi talaga maganda, top of the line namin yan. Ang kagandahan naman po dyan, kahit medyo salt water yung makuha natin, I could still produce pure drinking water. Yun naman ang may gagarantiya ko dyan. Pero kapag ka naman po yung tubig nyo hindi naman ganun kaalat, wala naman pong problema sa water contamination sa inyo, yung 9 okay to yung 9. Okay. Pero matic na rin, sir. Lahat po fully automatic. Okay. Para less din yung Maintenance, manpower, of course. Yun You have to consider that. Ang hirap kasi ng power. Tutusin lang. Ang masarap kasi, sir, ang intindihin mo na lang sa negosyo natin, yung marketing na lang, tsaka yung management. Kapag iniintindi mo pati maintenance, ikaw mismo na may-ari, ano ba naman ka mo yun? Instead na nagbabakasyon ka mo ako nagluluho na lang ka mo ako inintindi ko pa yung maintenance niyan. Yung 9, sir, anong difference niya rito? Yung 9 kasi, single pass yon. Si package 9, single pass. Yung isa naman, yung package na namin is double pass, which is itawag nila sa dialysis center, the chronic. Pag dito sa Watermax, siyempre wala kang idea eh. Tuturuan ko pa. May 1 week provisionary ako dito. And then, sir, yung name, gagamitin din namin. Pag ginamit mo yung pangalan ko, lagyan mo lang ng powered by. If ever, sir, na franchise, paano usapan? As a brand name pa lang namin, maabot na kami ng 1M. Pwede ba siya for alkaline? We could put alkaline din po dyan. Ano yung promo mo ngayon, sir? Ayan, 30K discount. Lipat natin ang Tarlac. Nagpapahanap ako ng alkaline. Kailangan muna mag-seminar. Namimili po ng customer yung alkaline eh. Hindi pwede sa mga babies. Unlike si purified water po, lahat po yan customer natin. From infant hanggang sa lolo. Saan kayo pupunta? Magbabayad na agad, di pa tayo nag-uusap.